Ako si Private Romy Mular Villamor Jr., 935594, Infantry, Philippine Army. Ako ang private na nooy nakipag-do-or-die sa loob ng 10 metro sa tatlong commander ng Mauti ISIS. Kabilang na si Waida Benito Maromsar alias Abudar, ang international terrorist leader ng ISIS na pumalit kay Isnilon Hapilon bilang isang emir sa Southeast Asia. Nung time sir ng encounter, yung takot ko napalitan ng sobrang tapang. Pero sir, after na encounter, hindi ko sir akalain na kakainin pala ako ng takot. Hindi ito, spoiler alert. Ikukwento ngayon ni Medal of Valor recommendee, Private Romy Villamor, ang naging struggle niya pagkatapos ng matinding giyera na siya mismo ang nakatumba sa tatlong matataas na leader ng Dawla Islamiyah Mauti ISIS na siyang pumalit kay Isnilon Hapilon. So ito yung ako karangalan ko na i-share niya sa atin ito dahil para sa isang sundalo, ang hirap ikwento itong mga ganito. Pero pakinggan natin. Ano sir? Akala ko sir ay kasi nung awardan sir ako sa 1st Infantry Division sa Zamboanga ay sinabihan ako sir ng psychology doon. Admit ka. Kasi baka ma-PTSD ka. Naramdaman mo ba? Nung una sir, hindi sir. Wala sir. Pero bakit sa tingin niya, nasabi niya yon? Ang sabi sir sa akin na sa psychology, hindi mo yung mararamdaman ngayon. Pero pagdating ng panahon, saka yan na-atake sa'yo. Kaya nung time nun sir, sabi ko, hindi ako mapa-admit. Kaya ko ang sarili ko. Tsaka sabi sa akin ng mga senior ko, Bill, pag nagpa-admit ka, kalalabasan mo ng CDD. Takot ka ma-CDD? Oo sir, ayaw kong ma-CDD. Kasi Complete disability discharge. Ito yung untik nang mangyari kay Major Jerome Hacuba na kahit paano natulungan natin lahat na hindi siya matuloy ma-CDD. Pero si Romy kasi rito, siya magkukwento. Sige. Sir, sabi sa akin ng mga senior ko, baka ma-CDD ka pag pa-admit ka. Pero pag kaya mo naman, Bill, labanan mo na lang. Okay, sir, kayanin ko na lang, sir. Pero noon ba, pagkatapos ba ng encounter, anong naramdaman mo ba na medyo kakaiba? Nung sir, na-encounter sa March 14, 2019. March, April, May, June, July. Yung mga month na yun, sir, 4 months. Sir, March, April, May, June. Okay pa ako niyan, sir. Predictable pa ako na sundalo. Nakakasunod pa ako sa utos. Mga senior ko. Ngayon, sir, ng mga month na ng July, doon na ako nagkaroon ng hallucination. Nag-hallucinate na ako na maraming kalaban sa paligid. Nag-chat pa nga ako nung sir kay Sir Eric Culvera na sabi ko kay Sir, natatakot po ako dito. Ngayon, sir. Doon pa rin kayo sa Tamparan nun? Nasa Masyo ako nun, sir. Masyo. Pero nandun pa rin sa loob yun. Yes, sir. Andun ako, sir, sa Masyo. Ang chat ko kay Sir Eric, Sir, natatakot po ako dito. Sabi po sa akin ni Sir Eric Culvera, erase mo sa mga senior mo kasi baka PTSD yan. Pero nung una, sir, hindi ko kasi alam sir ang PTSD nung una. Pero ano bang mga simptomas sa'yo nun? Ano yung kakaiba ba? Ano yung mga behavior mo? Sir? Ang pakiramdam ko, sir, maraming kalaban. May mga kalaban sa paligid. Tapos ang pakiramdam ko, sir, may papatay sa akin. Kahit tulog ka o hindi? Hindi, sir, kahit nakakatulog mo na ako, sir, pero
Ano sir, ang isip ko sir, pinagkakaisan ako para patayin. Yun ang isip ko sir. Kung gising ka o tulog ka? Hindi sir, gising. Gising ka. O sir, nung mga time sir na, yung sabi ko nga sir na, kung gaano yung sobrang tapang ko no encounter, Mm. na private ako pero nakapanlaban ako sa mga ISIS, after na encounter sir, ilang months, lumabas na sir yung sintomas ng PTSD. Mm. Alerto na ako. Pati sir tropa. Kinatakutan ko ang tropa. Kasi ang isip ko, parang kalaban na sila. Mm. Sabi ko, hindi ako pwede makipagbarilan sa tropa. Kasi tropa yan, hindi. Nagsasalita ka? Nag-ano sir na, sa isip ko sir. Isip lang, hindi Oo, sir. hindi mo sinasabi. Oo sir, kasi, ang ano sir, ang ano ko sa tropa, nung nandun ako sa Masyo, parang nakikipagkaisa sila para patayin ako sa kalaban. Ang tropa ha. O ano sir, yung hallucination sa isip ko sir. Oo. Hallucination. Mm. Nagkaroon ng hallucination sa isip Mm. na maraming papatay sa akin. Papatayin ako. Mm. Tapos doon na sir, kinain akong takot. Takot na ako sir. Di, ugo sir, madala ko ng bilo na. Anong sabihin ng takot na? Yung anong sabihin nun? Ano sir, lagi ako sir kinakabahan, lagi na akong nagtatakot, lagi na akong balisa, lagi na ako sir parang alerto. Hindi ka naman violente. Hindi sir, hindi ako violent sir. Mm. Ano sir, pag kinain ako sir ng takot, gusto ko nagkukulong. Mm. Mm. Nagkukulong ako sa kwarto. Ano sir, na ano ko sir sa bilo na. Doon sir, na-admit ako ng 1 year and a half sa bilo na. Sa Ward 23, 24. 24 sir. 24. Pero ano sir, 23 ako sir, sa Ward 23 ako na Kasi hindi naman ako sir, yung malala. Mm. Ward 23 ako na sir. Pero isa lang naman kasi yung Ward 23 at 24. Yung 25 talaga yung pinaka Oh, sir. matindi na. Oh, sir. Kumbaga, pero yung 23, 24, Oh, sir. control pa. Sir. 1 year and a half ako sir. Nagsiklipay ako doon sir, ayaw ko magpa-CDD. Kaso, paglabas ko sir ng bilo na, nilabasan na lang ako order ng CDD. Ayaw ko sir magpa-CDD. Kasi gusto ko pang mag-servisyo. Mm. Mahal ko sir ang servisyo. Totoo naman sir, kahit sabihin ko na tayong mga sundalo, mas una nating minahal ang serbisyo kaysa sa asawa natin. Kasi pumasok tayo ng serbisyo, wala pa tayong asawa. Kaya sir, ganun sir ang pagmamahal ko serbisyo. Mas una kong minahal ang serbisyo kaysa sa asawa ko. Pero noon, may asawa ka na. Wala sir, binata ko sir. Kasi broken-hearted ka. Oo sir. Broken-hearted ka pa nung ma-encounter. Kaya nung nung nandun ka sa ward, okay, ang ward 23, 24, 25, yan yung psychiatric ward sa Biluna. So, ang 25, yan ang pinakamataas. Normally, yan ang extreme cases na. 24, controlled pa. Pero, sa'yo nun, buti wala ka pang pamilya. Wala sir, binata ko nun sir. Tapos, pero nung kwento mo nga na nasa loob ko, anong naging buhay mo doon? Yung 1.5 years na yan, ano bang buhay mo noon? Ano sir, nung nandun ako sir sa Ward 24, lagi akong tinatanong ng doktor, psychiatry, kung mayroon pa ba akong yung ang tawag dito, yung mga panaginip sir sa nangyari. Mm. Tapos nasagot ko lang sir nung maayos nung sabi ko ay medyo wala na akong naisip na napapaginipan ng mga tungkol sa nangyari sa encounter. May tawag kasi doon sir limutan ko ang tawag doon.
Ngayon, sir, na-readmit kasi ako dun, sir. Mm. Yun na naging case na issue nila akong CDD. Nung ma-readmit ako. Kasi, sir, Dahil nakalabas ka rin. Hindi, sir. Pinalabas ka rin. Oh. Ano? Na-admit ako, sir, ng August 2019. After 6 months, dapat, sir, palabas na ako. May readmit ako, sir. Kasi, pansin daw nila sa akin ay medyo hindi pa ako, okay. Kaya nireadmit ako, sir. Kaya tumagal ako ng 1 year and a half, sir. Nireadmit ako, diretso, dapat palabas na. Pinasok ulit, sir, nireadmit ulit. Pero nakiusap ako nun, sir, na ayaw kong ma-CDD. Kasi mahal ko, sir, ang servisyo. Gusto kong servisyo. Ang problema lang kasi sa akin, medyo nakontrol yung sintomas ng PTSD sa akin nung ginagamot ako sa Biluna. Nung palibas, sir, pinabas nila ako na CDD na. Paglabas ko, sir, ng Biluna 2021, nabuhay na ako, sir, civilian. Akala ko, sir, okay na ako. Sama-sama ako kasi palabas, sir, mahal ko ang servisyo. Sama-sama ako sa tropa. Yung tropa doon na, sir, ng operatives. Na bumalik ka? Hindi, sir, hindi pa, sir, sumasama lang ako, sir. Pero CDD ka na noon? Oo, sir, kasi sabi ko, baka, sir, maka-score kasama ako, makabalik ako. Kasi, palibas, sir, mahal ko servisyo. Sabi ko, gusto ko makabalik. Gumagawa ko ng paraan. Kaya, kahit, sir, wala lang akong sahod, sumama ako sa mga lakad operatives. Di sama-sama, sir. Nung year 2022, sir, bumalik na naman. Bumalik na yung PTSD ko. Kinain na naman ako, sir, ng takot. Hindi na ako, sir, naglalabas ng bahay. Ang pakiramdam ko, yung mga NPA na andyan lang sa paligid, marami sila dyan. Sabi ko, kaya hindi ako pwedeng lumabas. Kukulong na ako, sir, ng kwarto. Tapos, nakaready na yung 1911. Prepare ko yung 1911. Lagi ko nasa tabi, hindi ko binibitawan. Year 2020, ang malakas na pag-atake sa akin ng PTSD ko, sir, noong year 2022 kasi talagang grabe yung hallucination na namuo nung time sa isip ko. Gaano ka grabe? Sir? Ang isip ko nun, pati pamilya ko, kasabot na. Kasabot na sa papatay sa akin. Ganun, sir, ang isip ko nun. Tapos maraming kalaban sa paligid. Buti nga, sir, at pag ako, sir, ng PTSD, hindi ako, sir, yung hindi ako, yung, sir, yung nananakit. Sir, kinakain lang, sir, ng takot. Tapos, kung kinakain ka ng takot, tapos ano nangyari sa'yo? Kulong na ako, sir, sa kwarto. Nagkukulong ka lang, hindi ka nagwawala, hindi ka nagsisigaw. Sir, hindi. Sir, ang isip ko, sir, antabay lang ako. Pag may pumutok, puputokan ko rin. Yun nasa isip ko, sir. Pag magkasama kami ni Mrs., ang isip ko ay may mga kalaban sa paligid. Minsan ginagamit ko yung sir cover si Mrs. Para lang, ang isip ko ay, para makabunod ako agad. Grabe yung sakripisyo. Sandali, kailan ka kinasal? Ikakasal pa lang po, sir, next year. Sige, kailan ka, sige, love story mo nga. Love story pagkatapos ng broken heart. Kasi andyan si Mrs. mo sa labas, pero nakakaya ilabas natin yung kanyang kwan dito. Pero, ano nangyari sa'yo sir, year 2021, nakilala ko, sir, si Mrs. Bicolana rin? Bicolana, sir. Nung tayo na nun, sir, pumasok sa isip ko na magkaroon ng anak. Kasi sa isip ko nun, sir, paano kung naminsanan pala ako sa encounter? Walang mama ng apelido ko. Wala akong supling. Sabi ko, gusto ko magkaanak. Then,
nakilala ko sir si Mrs. Nung una kasi akala ko, hindi ako nakakabuo kasi may mga girlfriend naman ako sir, hindi ko nabubuntis. Akala ko, bawag ako. Di, makilala ko sir si Mrs. Ilang linggo ko lang, ligawan ko sir. Nagsama kami isang buwan, nabuntis agad sir. Alam niya nakaraan mo. Yes sir, alam niya na warsyak ako. Kasi nung una sir, natakot niya sa akin. Hindi, ngayon mo lang banggitin kasi yung words na warsyak. Pero ano ang reaksyon ni misis mo nung banggitin mo yon na ayokong banggitin na warsyak? PTSD. Yes sir, PTSD. Ano sir, nung malaman niyang may PTSD ako sir, ay natakot siya sir. Kasi isip niya, baka tulog, patayin na lang. Pero sabi ko sa kanya, sa totoo lang, awa ng Diyos. Pag sinumpong ako ng PTSD, ang pumapasok sa isip ko, takot akong malakit. Ang pumapasok sa isip ko, kinakain ako ng takot. Yung takot na yun, sir, ang sumiil sa aking buhay ng ilang taon. Sinail ako ng takot na yun. After na encounter na sobrang tapang ko, sir, na encounter, pumalit naman sa sir, siniil ako sir ng takot. Sobra akong siniil ng takot. Ilang taon sir akong naglumaban sa, akala ko sir, tapos na yung ginawa kong paglaban sa Maute ISIS. Hindi pala sir. Meron pa pala sir isang laban na kakaharapin ko. Yun pala yun sir, yung PTSD. Mas mabigat na laban sir. Kasi sir, yung laban ko sa Maute ISIS, oras lang sir. Pero sir, yung PTSD, ilang taon ako sir lumaban sa sakit kong PTSD. Ilang taon kong nilabanan yung takot. Buti nga lang sir, at nagkaroon ako sir ng anak. Kasi kung hindi ako sir nagkaroon ng anak, baka hanggang ngayon, kinakain pa rin ako ng takot. Kasi wala akong paghuhugutan sir ng lakas. Kailangan kong labanin ang takot ko. Paano yung mga anak ko? Ay kung binata ko sir, wala akong panghugutan sir ng lakas. Paano nagbago ang buhay mo misis mo muna, paano binago ni misis mo ang buhay mo? Malaki sir. Kasi nung una sir, pangarap ko lang magkaanak. Pero nung makilala ko siya, binigyan niya ako ng anak. Binigyan niya ako ng 2 bibong anak. Yan sir, si Zay Tepan at Zay Yuli. 2 lalaking anak. Tapos, yung misis ko sir, nakagabay siya sir sa akin kapag inatake ako sir ng PTSD noon. Grabe, sige nga, yung mga sakripisyo nga ni misis mo, pakikwento mo nga. Noon sir, 2022, malakas ang atake ng PTSD ko. Hindi ako sir iniwan, pinagtiisan niya ako. Kahit pabaliw-baliw, ilang beses niya sinasabi sa akin, sinisigaw niya, walang papatay sa'yo, kasi may papatay sa'yo, matagal ka nang patay. Ginaganong ka niya? Yes sir. Tanungin mo, tingnan mo yung mga gobernur dyan na pinagpaplanuhan. May mga bodyguard pa yan. Pero ikaw, normal ka lang na tao, normal ka lang na Pilipino. Kung may papatay sa'yo, matagal ka nang patay. Isipin mo yan, matagal ka nang patay. Lagi niya sir, iniintindi sa akin, pinapaunawa sa akin na kailangan kong lumaban sa takot. Kasi para sa 2 naming anak. Tapos lagi niya ako sir iniintindi, inuunawa. Wala ako sir trabaho sir. Pagmasdan mo sir, nasilid ako sir 2021. Dumating ang disability pension ko sir, this year lang, July 16, 2025. Ilang taon ako sir na wala man, paglabas ko ng bilo na sir, wala man akong trabaho. Kasi may PTSD ako sir. Ilang taon ako pinagtiisan sir ng misis ko, 4 na taon. Grabe. Wala akong trabaho. Nagmamalimos na lang ako sa pamilya ko, sir. Yun na naging buhay ko, sir. Nagmalimos ako sa pamilya ko, sir. Kasi medyo nagsama ang loob ko, sir, sa serbisyo. Pero mahal ko, sir, ang serbisyo. Kasi akala ko kasi
kinalimutan ako ng serbisyo ko minahal. Kasi, after sir nun, nagawa ko na lumaban sa kabila ng kaunting kakayahan ko, sir. Mm. Kasi ang alam ko lang naman, sir, ang knowledge ko lang naman sa pagkipaglaban, yung CS pa lang. Mm. Hindi naman ako, sir, ranger, hindi naman ako special forces. Mm. Wala akong sobrang kasanayan para sa makipaglaban. Pero kahit ganun, sir, ginawa ko yung tungkulin ko. Kahit ako pribado. Pero yung nga, sir, yung medyo nagkaroon tampo. Kasi pinalabas ako ng serbisyo. Ang pakiramdam ko, pinabayaan ako ng serbisyo. After all, ng lahat, na lumaban yung pribado. Subukan natin. Baka matulungan ka. Lalo na Brigade Commander mo si Chief of Staff. Ayun, Yes, sir. General Bronner. Hindi ko alam kung anong maging desisyon, pero okay ka na ba? Okay na ako, sir. Medyo, Paano mo masabing okay ka na? kasi nung una ka, sir, yung takot ba, sir, na sinasabi kong kinain ako ng takot, Mm. sa mahabang panahon, natutunan kong paglabanan yung takot, tapos, sir, tanggapin yung katotohanan na, kasi isa, sir, sa nagpa-PTSD sa akin, yung pagkamatay ng kabatch ko. Batching Bailon. Kasi dun, sir, sa Kia, na tropa, kasama dun yung kabatch ko, sir. Yung kabady ko. Wala doon sa area mo. Nasa kabila siya. Oo, sir, kasi nung time na dun, sir, bago ko, sir, mangyari yung encounter, sabi ko sa kanya, Ching, pag na-engage tayo dito, huwag kang lalayo sa akin. Dikitan mo lang ako para meron ako ammo bearer. Palibasa, sir, ang baril niya ay importin, may scope. Distansya ko, Ching. Kasi, paano ko masisilip ang kalaban kung nakadikit ako sa'yo? Tapos nung mag-bull yung Persian ISIS, hinila ko yun, sir, kasi hindi ko nahawakan. Kasi gusto kong padapain sa tabi ko, hindi ko nahawakan. Kaya isa yun, sir, na nagpatroma sa akin na kinain ako, sir, ng takot tsaka ng galit. Nakita mo siya tamaan? Hindi, sir. Nakita ko lang, sir. Namising kasi yun, sir. Na-missing pa. Yes, sir, namising yun. Tapos, pagka umagahan, tinuro sa akin ni Captain Tobias. Patay na, wala nang buhay. Nanlambot ako nun, sir. Nabitawan ko yung K3 ko. Buti nga, sir, di pumuntok yung K3 kasi nakakasayo. Bakit ganun yung pagmamahal ng isang magkabatch sa kanyang batch? Sabi nga, sir, ay kung paano nagsamang magkapatid sa dugo. Mm. Pero ang magkabatch, sa dugo at pawis. Mm. Dugo at pawis sa pinagsamahan niya sa training. Kung magkapatid din nagsama bilang isang magkadugo, pero ang magkabatch, higit sa magkapatid. Mm. Kasi nagsama yan, sir, bilang magkasama yan sa dugo at pawis sa pagsasanay bilang isang sundalo. Mm. Kung anong mali sa kanya, mali mo rin. Kung anong tama sa kanya, tama mo rin. Kung anong kulang sa kanya, kulang mo rin. Kasi ganyan sila magkabatch. Kasi, wala naman sa atin nakakalamang. Mm. Pare-pareho tayo, pantay-pantay. Mm. Kung anong meron sa'yo, meron sa kanya. Kung anong wala sa kanya, wala sa'yo. Kaya ganun, sir, ganun ko, sir, kamahal yung kabatch ko. Kaya sobrang apektado ka nung Yeah, nakita sir. mong patay siya. Yes, sir. Nanlambot ako nun, sir. Kinain ako, sir, ng galit. Kinain ako ng takot, kinain ako ng galit. Galit sa sarili. Tapos Ba't galit ka sa sarili? dumamay pa, sir, yung kay sir sa Sutuna. Galit, sir, sa sarili na wala akong nagawa. Parang hindi ko nagawa lahat. Tapos hindi ko nalagtas, sir, sa tapos yung kabatch ko, tinamaan ng bala, pumapasok sa isip ko. Nagkakaroon ako ng senaryo sa isip ko na ano ko yung kalagayan niya, tamaan siya ng bala, hindi ko man lang na first aid. Hindi ko man lang kasi wala siya sa tabi ko. Hindi mo naman kaya lahat gawin yun. Kumbaga, Yun sir yung sumiil sa aking pagkatao na ilang taon. Yung takot, galit sa sarili. Yun sir ang sumiil.
Ano yung nagpatigil na nung takot na yan? Ngayon, sabi mo maayos ka na. Ano sir, yung tanggapin ko sa sarili ko sir na lahat ng payo ng asawa ko. Tapos tanggapin ko sa sarili ko yung katotohanan. Na kahit anong gawin kong imahinasyon sa isip ko, walang magbabago. Hindi na may babalik ang buhay ng lahat. Hmm. Nangyari na ang lahat. Kaya ang kailangan dito pagtanggap. Hmm. Kaya nung simulan ko sir sa sarili kong tanggapin ang lahat, tanggapin sa sarili ko na hanggang doon lang talaga. Hmm. Doon sir na napaglabanan ko yung PTSD ko. No, yung takot ko na control ko. Tapos yung galit ko sa sarili ko medyo na ano ko sir, na napakawalan ko. Yung ilang taon na kong siniil sir ng takot, ng galit. Kaya sir, nung time sir na civilian ako sa Norte, Hmm. tapos wala pa akong natatanggap na disability pension. Hmm. Tinuturuan nila ako sir noon. Magreklamo na ako sa programa ni Sir Senator Hmm. Tulfo. Hmm. Pero sir, alam mo sir, ang sagot ko sa kanila, kahit kailan hindi ako magrereklamo. Kasi sundalo ako. At hindi rin kita interviewin ngayon kung reklamo ilalabas mo sa akin Oo, dahil nagagawan ng paraan na ito. So, backdoor or sa mga friendships lang dito sa Yeah. serbisyo. Dahil lahat ako ganun. Yes sir. Hindi natin nilalabas yung reklamo dahil nagagawan ng paraan Yes yan. sir. Buti ginawa mo yun. Kasi sir, ang salita ko sa kanila, mahal ko ang serbisyo. 2 beses kong itinaas ang aking kamay. Ang salita ko doon, poprotektahan, mamahalin, ipagsasanggalang. Hmm. Pero kung gagawin ko, na magreklamo ako sa mga sangay dyan na pwedeng makatulong, sinong sinira ko? Serbisyo. Anong tingin ng sibilyan sa serbisyo? Hmm. Napakataas. Tapos malalaman ng sibilyan, ganito, kahit hindi naman totoo. Hmm. Kaya pinili ko sir na maghintay kaysa maghintay kung kailan ibigay yung disability pension kaysa sundin yung mga payo nila sa akin. Hmm. Kasi ang salita ko sa kanila sir, mahal ko ang serbisyo kahit kailan hindi ko sisirain ang imahe ng serbisyo. Tama. Yan sir ang Agree pinanindig ko. ako sa'yo. Oo, sir. Kahit kailan man, sir, kahit anong turo nila sa akin magreklamo ko, pumunta na ako kay Sir Rapi Tulfo, hindi ko, sir, ginagawa. Kasi alam bakit, sir? Sisirain ko ang minahal kong serbisyo. Hmm. Anong service, sir, nung sinumpaan ko kung gagawin ko yun? Napakalinaw, sir. Ipagsasanggalang, puprotektahan, mamahalin. Kung gagawin ko magreklamo ko, sir, ginawa ko ba yung sinumpaan ko, sir? Di ba hindi, sir? Kaya pinili ko, sir, na hindi magreklamo. Naghintay ako, kahit matagal. Ito na ngayon yung tamang panahon sa'yo. Ito na ba sa'yo ang tamang panahon? In God's will, sir. Kasi, Gusto mo bang bumalik pang serbisyo? yes, sir, mahal ko ang serbisyo, sir. Kung paano ko, sir, sinasabi sa'yo, sir, na mahal ko ang serbisyo, kaya hindi ko kahit kailan pinipilit nila ako magreklamo, hindi ko ginagawa. Kasi, kung paano ko minahal ang serbisyo, sir, kasi hindi ko man, sir, magagawa na lumaban kung hindi ko mahal ang serbisyo. Pwede naman, sir, tumakbo. Hmm. Pero hindi ko yun, sir, ginawa. Pinili ko, sir, yung kamatayan. Tinanggap yung kamatayan ng maluwag. Pero, awa ng Diyos, binuhay niya ako. Kaya, sir, kahit sinasabihan ko ng mga kapatid ko na maghanap na lang ng ibang opportunity. Huwag ng military. Isa lang sinasagot ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Mahal ko ang serbisyo. Babalik ako. Kasi mahal ko ang serbisyo. 1 year and 6 months pa lang ako sa service. May naiambag na ako na napakalaking bagay. 3 commander yan. And si Abu Dar ang pumalit kay Isnilon Hapilon. Ganon kabigat yung napatay mo. Yes, sir. Kaya, sir, kahit kailan
Hindi magiging bahag ang buntot ko para mahalin ang serbisyo. Nandito ako, sir, para sa serbisyo, para sa bayan, para sa pinaglalaban ko, bilang sa serbisyo, bilang isang sundalo ng mamamayan. Yan ang tapang ng Bicolano. Uragon. Yes, sir. Sana makabalik ka. Yes, Buddy. sir. Sana. Maraming salamat sa tiwala mo, Romy. Salamat, sir.